Gapay, diretso na po tayo. Patok na negosyo kasama natin. Hindi naman first time, ano? Pero marami na naman tayong matututunan na ROL. Ano? Sa kasama natin, isang international and local trainer at image consultant. Ano? Among others, negosyante rin yan, isang entrepreneur. So, welcome natin ngayong umaga si Mrs. Tony Miranda. Good morning. Good morning. Glad to be back here. Yun. Hello po, Ma'am Tony. Ayan, ako. Thank you so much, Miss Tony, sa iyong availability. Alam ko, very busy ka, lalo't pumipick up na ekonomiya. So, kamusta bang industriya ng training at image consultancy? Ang sagot ko dyan, malamang is boom na boom. Ayun, no? Boom na boom, yeah. So, maraming nagpa-prioritize ulit na kumpanya na intindihan nila na continuous learning and growth is important. And then, sumasabay din ang mga iba't ibang conferences at convention. That's why ang speaking ay isa ring industry na boom ngayon. And meron pang dumagdag mga schools, nag-i-invite na rin sila ng mga speakers for their students. Exciting, ano? Ito mo, Arwel, tingnan mo yung ating video, So, kapag ba naturuan mo, parang ganyan na magiging itsura, parang umiilaw, Miss Tony. Ayan, no? Kita sa video. Pag natuturuan kasi naintindihan na nila yung santitingin and then yung proper lighting para kahit papaano mas makita nila na husto yung ating speaker. And the preparation ang mas marami akong tinuturo kasi this one is already the implementation, but how to prepare for that kasi we also get nervous, we also get yung mga yung na sinasabi natin. So preparation is also important, and isa yan sa mga ginagawa natin as training for them. And as always, Kuya Lem, sa mga nakatutok sa ating live stream, kahit na sa kabila ng kabisihan ni Ma'am Tony, hindi pa rin halata na nai-stress si Ma'am Tony. Talagang blooming as always, Kuya Lem. Tama. Talagang That's grace. Yes, ano siya, tama. Talagang grasya ng Panginoon na pwede siyang mag-share about yung image na siyempre physical, ano? At hindi lang, alam mo naman natin na from inside out ay maganda. Mga binabahagi ni Miss Tony Miranda. At ang ganda rin ng topic natin na Miss Tony today, self-awareness to achieve business success. So, maganda to at mag-notes na kayo kagapay, no? Kung saan man kayo naroroon, whether professionals kayo, mga negosyante, o kayo nag-aspire kayo for a better career, ay makinig kayo mabuti ngayong umaga. Okay, Miss Tony, ano ba ang big picture muna natin before we go into the details ng ating paksa ngayong umaga? Okay, big picture, we sometimes get confused. Wala tayong clarity. And that leads us to being stressed. Ifa-follow ko yung kaninang conversation natin. Mahirap mag-glow, mahirap din mag-say yes to opportunities or even say no if we do not have clarity. And that begins with the self. Ayaw natin na iba ang nagdidictate sa atin nung direction natin because they don't see the bigger picture. Pero tayo, nakikita natin yung bigger picture of our purpose, our life, when we have self-awareness. So, yun yung pinaka-start natin. It's coming from the idea na we wanted to have self-mastery. And where is self-mastery coming from? It's coming from self-awareness. Ayun. Pag sinabi mo self-awareness, ito ba yung para bang conscious ka lang sa sarili mo? Paano ka tinitingnan ng iba? How you are perceived by others? So, paganda mabanggit mo muna, no? What is self-awareness? Iyong pamantayan na binabahagi ngayong umaga. Sige. Gawin ko siyang in a question form. No? Self-awareness is our ability, yung kakayanan nating sagutin itong question na to. Who am I? Yan. Very important yan. Kasi pag hindi natin yung kayang sagutin, what more, yung how will I do it, when will I do it, and why, bakit ko siya gagawin. So, sino ako is, for me, the basic place to start about self-awareness. Sino ba ako as Tony Miranda? So, sa natin, sa mundo natin, na-identify yan sa ID. Di ba? Meron tayong mga ID, yung pangalan, passport,
pangalan. So, laging proof yan. May I see your ID? And yung ituturo natin ngayong umaga is beyond the ID, no? Yung pangalan, yung picture or yung apelido. We wanted, kasi yung ID, hindi naman yan nakakasustain sa challenges, di ba? Yung Oo ID nga, natin. kumbaga isang pirasong papel lang yung karton, no? Kaya laminated, ano? Title Kaya lang siya, plastic but card. Yes, the walang buhay, ika nga. self-awareness, Oo. yung self-awareness can help us navigate challenges, and yung title natin ngayon can even lead to success sa ating negosyo. Okay. Sige, bilang sa millennial perspective, Arwel, ano ba, meron ka bang gustong paunang Sige tanong nga, o bigyan mamaya mo na? kami. Ako ang naiisip ko, Ma'am Tony, dahil nga self-awareness, tingin niyo po, Ma'am Tony, sa aming mga millennials, ano po kaya ang reason bakit marami sa mga kabataan ngayon ang parang nagkakaroon ng doubt sa kanilang confidence? Yeah, good ano yung question. And I believe maski hindi maski hindi kabataan, Yes, may yung iba ka-age na namin or even older, they come to the point na parang hindi ako confident kasi kaya ko ba to or sino ba ako. Ang sagot ko diyan is yung we need to have clarity dahil nung habang pinapalaki tayo or nung nag-aaral tayo, may mga iba't ibang bagay na pinanggalingan yung definition of Yes. who am I or who I am. Mhm. So hindi natin pinili, yung iba doon naturally na-absorb na natin, no? Dahil na-absorb natin sa environment, na-absorb natin pwede sa mga magulang natin, sa paaralan natin. At ito yung mga bagay na akala natin na identity natin. So hindi tayo confident based on what we have learned. Hindi tayo confident dahil may mga perspective tayong natutunan na akala natin ay totoo. That's why ituturo natin ngayon na based from personal experience din na malaking bagay pala sa pamumuhay natin, sa mga decision making natin, ang power ng clarity. Kasi pwede namang may clarity ka pero hindi siya anchored sa totoong yung truth ng mga facts about us. So the lack of confidence may also be coming from that, yung identity natin naka-anchor sa mga temporary things. Yes. Pwedeng sa validation ng ibang tao, pwedeng sa grades kung estudyante pa sa estudyante. grades. Pwede rin sa rank or sa rank, no? Sa rank sa sa kumpanya. office. So, Yes. maaring yun ang season or panahon na na-experience na isang tao ngayon. And good news, ma-enlighten natin sila ngayong umaga. Yan. Ngayon, exciting yan, ha? So, Magandang marami panimula. ang makikinabang dito. Yes. Iba't ibang edad, iba't ibang sektor ng lipunan, ano? So, puntahan na natin itong una, no? Which is clarity on identity. Paano ba natin titingnan Very ito? important yan. Yung identity natin, like yung binanggit ko nga kanina, hindi siya basta lang yung ID natin o yung pangalan natin or birth certificate. To answer, para masagot natin yung who am I, dapat maintindihan natin to whose do I belong. Yun muna. So, pag naintindihan natin yung to whose do you belong, naintindihan natin sinong gumawa sa atin at sinong nagmahal sa atin, doon tayo mas magra-rise above any other identity na inimpose sa atin or binigay lang sa atin or nilabel sa atin. So ako mismo personally, ang identity ko for a while, kung ano yung programming ko na it's about success, it's about the school, it's about the place I live in, impressive ba yung lugar, yung address ko, until ma-discover ko yung who am I, that only followed nung naintindihan ko to whose do I belong. And that is to our dear Lord, Father God. And then nung naintindihan ko rin kung sino nag-sacrifice for me, no, para marating ko yung marating ko ngayon, is mas nagkaroon ng clarity kung ano dapat kong i-value in my identity. Ano yun? Yung purpose ko. Nagbago rin. Yung na may unique gift ako and talent. So I used to, mamaya di-discuss natin yan for number 3. I used to parang copy, no? Pag sa tingin kong, ay, mukhang effective yun, naging sikat siya, kopyahin ko. And masyado siyang stressful. Another truth about na naintindihan ko na identity is na may direction ako, pero kailangan ko mag-depend sa isang guidance nung to whose do I belong na. So, hindi siya yung ako lang mag-isa. At napakagandang paalala nun, ano?
sino ang, kumbaga, nag-iimpluwensya sa atin, ano? Sino ang sinusunod natin, ano? Sino yung circle of influence mo? No? So, at kaya pala yung mga ibang, biro mo, mga beauty queen na sila. Pero pag na-interview sila, ang sagot nila, pakiramdam nila, hindi sila maganda. At ang challenge ngayon, dahil tayo na sa mundo na ng social media, yung mga na fina-follow natin madalas, yung mga napapanood natin, 'di ba, Ma'am Tony, nakakaapekto rin po iyon sa ating identity kasi mahirap na kapag may mga nakikita tayong mga contents na hindi naman talaga maganda, minsan dahil nga walang awareness din, yun na lang din yung sinusunod ng ilan nating mga kababayan, Ma'am Tony. Tama. And kung mas marami yung napapanood nating content versus yung truth na natututunan natin, we can't help but believe na yun yung tama. Yun yung ideal lifestyle. Yun yung ideal identity. Yung identity na ganun pala dapat ang identity, gagayahin ko yan. Or they seem to be happy, I need to have that. So sayang, yung direction naka-anchor on somebody else feeding. And maraming dumaan din ako dyan until naintindihan ko. Kaya pala chaotic yung life kasi yung identity ko mismo, hindi ko ina-embrace. Yung authentic to me. So when the moment na in-embrace ko siya, sa simula, hindi talaga madala na parang how I wish, iba na lang, no? Kopyahin ko, isuot ko yung buhay na iba. I learned na meron each life pala or each story or identity na lang. Each identity is beautiful. Tama. Na-derail lang or we call it, na-distort lang yung view because of our experiences or stories nung bata tayo. Ayun, at napakahalagang aware nga tayo, tama, no? Kasi sometimes, yun nagmo-mold sa pag-iisip natin, ano? Kaya mga decision natin, doon na nakabase. So, yan ang nagiging paraan, ano, para sa atin. Pero hindi naman pala dapat gano'n na ito magdidikta ng magiging buhay natin. Yung buong buhay natin, ano, habang may panahon pa, umpisahan na itong clarity sa identity natin. Meron pa ba tayong titingnan sa identity? Pag sinabi mo identity, sa isip lang ba yan? Sa pagkilos natin? Ano pa ba ang kasama pag sinabi sa identity? Tama ka, nagsisimula talaga siya sa isip, no? Kasi ang thoughts natin, very strong yan And in fact, dyan nagsisimula yung emotion natin, and then the emotion will now affect our action. So yung thoughts natin, kung tama na yung naka-fill in dyan, tama na yung how you see your worth, how you see your purpose, that you can have a vision out of it, that you are now understanding who we are, yung masasagot mo na with confidence who I am, yun ang maglilid sa'yo to somehow survive or thrive sa ating challenges. Kasi sa challenges, minsan kine-question natin, ako ba ang dapat na nandito? Yung tungkol sa atin. But if it's no longer a question, nagtathrive ka na, nagsusurvive. Alam mo kung hanggang saan na yung lakas mo. Alam mo kung kanina tayo magdidepend. So, identity ang dyan, foundation natin, Lem and Arwel, talaga. Yun muna, hanggat hindi clear yan, work on it. Anong maganda lang dyan, may katuwang tayo. We really can pray about it. Lord, can you impress in me what's my identity? I'm confused about it. And He will gladly, talagang i-provide ni Lord sa atin. Promise niya yan, yung wisdom. So, once we understand that, we can now go to other clarity na kailangan din natin sa ating pamumuhay hanggat buhay pa tayo. So, identity, no? Malinaw na yan kung sino tayo, saan nakabase yung pagkatao natin. So, pag meron na tayo niyan, ano naman tong clarity on motivation? Okay, so marami tayong naririnig na Q, no? IQ, AQ, may barbecue, joke lang. Barbecue, LQ. Yun, masarap yun. Bigla kami nagutom, Ma'am Tony. Masarap yun. So ngayon, meron akong na-discover na bagong Q na by God's grace, na-certified din ako dito. Ito yung motivational quotient. Meron na palang ganun ngayon. Dati, IQ lang, tsaka EQ. Ngayon, MQ na. Diba nagka-EQ pa nga yung emotional quotient. Tapos, so, bago natin ma-manage yung... Sige. So, bago ma-manage di ba EQ is emotional quotient, bago natin siya ma-process or manage, we need to understand the root cause
Bakit ka nagkaroon ganong emotion? So, yun yung motivation. Motivation, other terms that we use ay desire. Paano nga ba natin Yes. tatagalogin yung desire? Yung Yung Nais. mga pagnanais, gusto, mga mga hangarin. pagnanais natin. So, naturally, meron tayong 16 desires or 16 that motivates us. So, magbanggit lang ako Dami siguro pala, tatlong no? example. Yeah. Tatlong example ng desire. Maybe honor, acceptance, ano pa bang medyo at least makaka-relate? Fame. Family. Wala bang Okay, fame? so Family? family, honor, and acceptance. Okay, yan. So, if wala tayong clarity, ano yung desire natin, hindi natin naintindihan yung stress level. Bakit tayo nasa stress? Kasi study shows na kapag yung desire natin hindi nangyayari, nasa stress tayo. Tama, Kasi tama. parang we feel disappointed, ano pa, we feel empty. So, example, Oo. family. Kung kung mataas yung desire natin sa family, lahat tayo iba-iba yung values. Kung mataas ang desire natin sa family and then lagi akong pinapa-overtime, nasa stress tayo versus somebody else na hindi mataas ang desire sa family. So, having clarity on this na lahat din naman yan, kumbaga, ina-address natin worldly. Pero una is, sinong unang naglagay ng desire? Ba't tayo nagkaroon ng whole? So, yun yung gusto ko ipunto rito. Merong unang nagbigay sa atin ng desire, kaya nagkaroon ng hole or parang kakulangan sa puso. Ano yun? Yung desire natin for Jesus. So, minsan ang dami natin tinatry i-fill in, intindihin, pero yung pinaka-basic na talagang binigay sa atin na desire is to desire to have a relationship with Jesus. So, sometimes, because it's empty, we try to fill in, success, business, sometimes napagtuunan natin, empleyado natin na hindi kayo nagpe-perform dahil dyan hindi rin ako kumikita. So, hindi na nangyayari desire na nasa stress. Pero yung ano pang mas nauna doon? Yun yung desire natin for Jesus. Tama. Magandang reminder yan sa lahat, na lahat ng tao, ang disenyo ng Diyos ay yung hahanapin siya, hinahanap-hanap siya. Dahil talagang dinisenyo tayo ng Diyos na magkaroon ng personal na ugnayan sa Kanya. Na minsan, hinahanap natin sa mga maling bagay, maling tao. Diba? So, magandang reminder ito sa atin ni Ma'am Tony na lahat ng ito hanapin natin kay Jesus because only Him can truly satisfy us, sabi nga nila. Yun. Yes. Okay. And yun nga sabi ko, bago pa natin ma-process yung EQ, emotional quotient, intindihin muna natin, ano ba yung nawala? Ano yung na-endanger? Kaya, nasa stress tayo. Kaya tayo nagdadagdag ng iba't ibang activities na halos busy na. Pero ano yung punot dulo nun? Yun. Hindi na fill in yung desire natin to have relationship with Jesus or hindi pa natin siya kilala. Kaya nasa stress tayo, hinahanap natin sa ibang paraan or gumagawa tayo ng paraan. Minsan, ang ano natin is, I can do it all, but actually, hindi naman. Yes. Oo nga, tama. At yun, maganda yung paalala mo na rin yun sa part na yan na meron nga tayong ugnayan sa Panginoon, Okay, naririnig tayo sa ibang bansa rin, si Coral Lagda Ash, Ayan, nakatutok sa Australia. At natutuwa siya sa talakayan natin. At yung meron ka ng relationship pero kulang pa yung pakilala mo sa Panginoong Jesus. So parang may kulang pa rin, may hinahanap ka pa rin. So talagang dapat continuous, yung pagkilala mo sa Panginoong daily, Jesus. talaga yan, daily choice. Kasi di ba may free will of choice. So we really have to be intentional and choosing to be with Him every day. Yan. At doon pa lang mag-uumpisa na mapuno, yung pagkukulang, yung nahanap-hanap natin. Pag lumalalim na ugnayan natin sa Panginoong Jesus, Ayan. At, kasi nagkakaroon na tayo ng understanding sa iba't ibang aspeto ng buhay natin. Ano pa, nililid niya rin tayo sa tamang desisyon. So, ang ganda, naging clear muna sa'yo yung identity mo. That's why alam natin kung kanina tayo magdidepend. Tama. And then yung motivation naman, naintindihan natin na nagkaroon talaga tayo ng emptiness. Because may purpose yun, dahil ang purpose is magkaroon ng kaugnayan sa ating Panginoon Diyos, at the same time, i-pass on that knowledge. That's why kailangan makwento natin sa ibang tao yung katotohanan na yan, yung tungkol dun sa MQ na yan. So, yan, yun ang mga bagay na nagpapasimple na sa buhay natin. Nagiging fulfilling na siya, maski na may challenges, nagiging meaningful na siya, maski mahirap. Hindi na siya ganun ka-stressful. Alam lang natin na it's part of life. Yes. Pero meron tayong katuwang na pwede mag-fill in ng emptiness. Pwedeng maging helper, magtutulong sa atin, at even healer, healer sa
sa sakit. Ang sakit naman hindi lang physically, marami Oo sa nga. atin ang sakit natin nasa puso, yung heart na yung pains natin, yung hurt, Mm, yung mga mm. resentment, mga unforgiveness. Yan ang Yes. pag meron tayong clarity kung sino nagmo-motivate Mm. sa atin at sinong makakapag-address ng ganyang problema, then nagiging wiser tayo. We rise above triggers. We become Aha. wiser than our own, sabihin Tama, nating tama. coping mechanism. Oh, yung At reminder mo, Miss Tony, napakahalaga nun because sabi mo nga, motivational quotients, so parang EQ, IQ yan, Pero sa EQ kasi, okay, sige, hindi lang puro intellect. Yung emotion, naintindihan mo. Pero ito, mas malalim kasi yung MQ, motivational quotients, So, eto, ang mangyayari dyan is yung pagpuno sa kakulangan, talaga namang si Lord lang yan, At mas magiging puno ka, mas magiging matatag ka, at magiging mas kalmado ka sa araw-araw. Hindi ka pa perfect, pero sa tingin ng Diyos, perfect na tayo talaga. Positionally, in Christ Jesus, At yun naman ang reality natin spiritually. Habang wino-workout para ng Panginoon, tayo kailangan willing participant, sa sanctification process. So, yes. mahalaga, Miss Tony, gusto ko lang kasi balikan yung aspeto na malalim kasi ang sugat nung yung sabi mo, more than physical pain, yung pain sa emotion Kunyari, na-hurt Mm-mm. nung bata pa, etc. Whether sa school yan, sa family. Yung iba, tumanda na at lahat, yung pa rin, hindi pa rin nawawala. Mhm. So, ibig sabihin, na-mold yung buong buhay nila. Dinala nila yon buong buhay. So, parang sayang, Parang sayang Mm. yung buhay na mas Ang maganda nangyayari sana. kasi, ang nangyayari, tumanda tayo na binabawi natin yon, na kung ano may naging kakulangan na yon, where sabi nga nila, I'll make sure hindi yan mangyari sa anak ko, or I'll Mm. make sure babawi ako dyan. So it forms a vow already that's very strong, no? Stronghold siya. Oo. So what happens now dito sa MQ, kaya siya powerful? Pwede mong balikan yung moment na yon. Example, ako, na-reject ako nung time na kinder ako, hindi ako sinama Aha. nabully ako, so hindi ako sinama Talaga? sa games. Mm. So ngayon, pwede kong balikan na ulit yon, yung moment na yun, by memory lang. So babalikan ko siya, and this time, I will have to be intentionally, kumbaga, not imagine re-experience it Aha. again, na nandun si God. So nung time na dinire-reject nila ako sa games, asan si God nung time na Mm. yon? Asan siya nung time na Tama, yon? So tama. ngayon, ma-reframe yung memory, yung pain na, nga no, I survived it, umiyak man ako, pero umabot ako sa grade 1, umabot Mhm. ako sa Oo grade nga. 2, kasi Tama. kinder nangyari. So indeed, magpapasalamat ako sa iyo, Jesus, because nandun ka. Hindi ko Aha. lang Hindi alam namalayan. noon. Oo. Oo. Na So nandun ngayon, siya. somehow, unti-unting nawawala yung pain dahil nagiging grateful na So, na paano mo survive mo. yun, Miss Tony? Paano mo ginagawa yun? Hindi naman yan parang nakapikit ka o May nagpe-pray ka, mga process nagising of ka? questions, Okay. So, like meron. first, Okay. we need to be open to have an inventory of our painful moments, which is not Mm. easy for some, no? Oo. So Tama. may mga age bracket yan. Let's say, katulad na ako, kinder to, let's say, grade 3, ano yung mga painful moment? Yung iba sa atin, relationship painful moment, like with parents. Ako naman, yung sinay ko example, nung na-reject ako nung kinder ako, kasi may situation na, may medical situation na. Mm. So, ngayon, ang gagawin ko lang is, with the Lord din ang process, Lord, gusto kong balikan yung painful moment. I Mhm. want to experience from you, no? Can you impress in me? Where were you that time? Sasagutin ni Okay. Lord. Andun ako, Galing, di ba? Praise God, Nakasurvive ka. Mm. So ngayon, mas gumaganda yung story. Mas Mhm. nagkakaroon Aha. ng ibang angle yung story Mm. than towards people na nakasakit sa atin. At this time, angle Okay. na ng story with the Lord. And we do it praying. Ako, Oo I nga. really have to, first, I need to share the truth na we cannot do it on our own. That's why we Tama. need to do it praying with the Lord. May mga process yan, like Mm. may mga ministry called Glorious Hope that can help us Yeah. Oo process nga. that. Mhm. Yes. Kasi pag mag-isa, sometimes we quit eh. Naku, ayoko yan, masakit yan, di ba? Ayoko Oo, ayaw balikan nang yung balikan. past. Oo, Mhm. tama. So may mga ministry group din naman that can help us process. But for the meantime, anything done with the Lord will always give us answers eh. Mm. And Yun. That siguro, will ang siguro, heal us. ma'am, magandang unang gawin talaga sa ganyang bagay, Ma'am Tony, yung acknowledge
You acknowledge talaga yung pain. You acknowledge na nangyari sa'yo to. Kasi, Ma'am Tony, tama po, di ba? If hindi mo i-acknowledge, parang paano? Paano ka paano ka makapag-umpisa? Paano ka makakawala dun sa naging experience mo, dun sa traumatic past experience mo? Yes, and the effective way to acknowledge is to write it down. We call it inventory. Kasi pwedeng nasa mind lang and hindi mo siya na-visualize. Maganda kasi parang, di ba, pag nagpe-prayer tayo, devotional, we write, nag-journal tayo. Same with the pain. It's best that we write it. How I also coach when it comes to emotional quotient. I make them write na the emotions, no, ba't ka nagagalit, and then may mga succeeding questions, big questions. Ganun din tayo dito. We go back to write down what was the most painful moment, pero lagyan natin ng age bracket para may opportunity tayong talagang isa-isahin, no, what came after the other. Because some of the painful moments, let's say, lalo na ngayon, is already a result of a painful memory before. Nagre-recur lang yung nature. Like, example, dati, ni-reject ka ng classmates mo. And then ngayon, nagre-recur yung feeling ng rejection. Let's say, hindi ka naman in-invite sa isang event sa office. Ang root cause nun is yung unprocessed pain dun sa nung bata ka pa. Oo, hindi ka na invite sa Monita. Ay, hindi pala. Wala yung name mo, diba? Papasko na. So, parang gano'n, ano. So, tapos ang tingin nila, ang babaw mo naman. Pero actually, hindi talaga doon pala ang trigger. Ang trigger is nag-recur yung same emotion. Yung original, ano, na painful experience na yan. Okay, nako, bilis ng oras natin eh. So, doon na tayo sa... bilis ulit. Bago tayo maubusan ng oras, doon sa panghuli. Okay, so may clarity ka na sa identity, and then alam mo na yung desire na si Lord lang nakaka-fill in. Ngayon, let's go to something na pwede rin mag-stress sa atin. Ano yun? Kapag wala tayong clarity sa ating spiritual gift or talent. So, having clarity on that helps us appreciate what we already have and not copy somebody else. No, yung kokopyahin pa natin na, wow, ang galing naman nun. Or sa mga bata, wow, ang bibo naman yun. Anak, gayahin mo siya, di ba? Parang sayang yung oras, sayang din yung time, energy, and resources. Understanding yung natural gift natin will prevent us, no, to compare ourselves from others. Will prevent us from judging also others so we don't compare them, no. What else? Will help us be focused on that. So we get to say no, knowing na, hindi ko talaga gifting yan. And we say yes, even if you don't feel confident. We just say yes, knowing na gifting mo yan. How do we know it? Meron tayong mga ginagawa ng bata tayo na talent na. Let's say, we make others meet each other, so we connect people. That's a talent. Ako naman, speaking, iba lang yung way noon through barangay activities. So, pero speaking na yun, nagkataon lang na iba't iba yung ating way of delivery. Every season, iba nung bata tayo, high school tayo, college, and even now. But the same gifting, the same talent. So let's discover that. We wanted to not go away from the natural design sa atin para hindi tayo nasa stress. Tama, no? At saka yung pag-unawa natin, lalo sa context ng spiritual gift, na sabi nga sa Bible, yun yung role natin na gagamitin natin, yan, bigay ng Diyos. So, iba-iba yan. Ginagamit natin sa context ng church na body of Christ, So, siya ang head. So, siyempre, kaya nga siya unique dahil iba-iba siya para mag-interrelate, mag-complement to edify yung body of Christ at siyempre mag-glorify ang Diyos natin. So, ang mangyari, tama yung sinabi mo, walang comparison. Kasi pag magaling ka sa tingin mo doon sa isa, di yayabang ka na. Pag tingin mo naman, ang galing-galing niyan, may inferior ka naman. So, which is mali kasi in the first place. Hindi dapat ganon ang pananaw. Di ba, Miss Tony? Yes, and nawawala din yung stress kasi hindi ka pagod. That focus ka lang doon sa kaya mong gawin. Tama. And then, eto pa, nagiging humble ka kasi you are now open to ask help, knowing na hindi mo talent yung iba. Nagiging open ka na sa collaboration instead of competition. Kasi alam mo na you're a puzzle, you're part of a big puzzle. So, you cannot do it all.
And open your dependence to the Lord. Lord, lead me to the right person kasi Oo nga. alam mo kasi na hindi mo Yes, naman yes. talento yon. You get to depend more and more. Plus, of course, good Oo. stewardship din. Sometimes, talent na natin, hindi pa natin Ayun lang, pinapansin. So, good stewardship, Hindi sayang. inalagaan, hindi kinultivate, sa atin binigay, ano? Ayun. So, I have Ang galing, ano? encountered people na ang daming inaaral, pero yung mismong talent niya, hindi niya naho-hone. Sayang. Iniiwasan siguro, no? Maraming factors din posible, yun, ano? oo. Parang iniiwasan niya yung alam niya na bigay sa kanya, no? Ba't kaya And ganon? Sa one inyong obvious pagkaalam. factor dyan is nakikita niya na walang pera doon. So, parang iba yung reason okay. niya. Oo nga, no? Pwede So, iba pala, yung no? reason. Oo. So, iwas siya ron dahil iba yung motivation niya. Kaya hindi totoo na wala kang talento. Lahat Oo. tayo may Sure. talento, Ay, may oo. skills. So, Correct. Definitely meron yan. And lagi ang basis ko yung bata tayo, parang naturally lang natin ginagawa. Walang question bakit. Kasi hindi tayo conscious sa feedback na iba. Ayun. Curious lang tayo, passionate lang tayo ng bata tayo. Gagawin at Pero gagawin ngayon, yung ang gusto. dami ng Tama. labels, diba? Ang dami ng consciousness. Tama. At iba-iba ng motivation din. Kaya ginagawa, di ba? Gusto sumikat, maging ma-impluensya, powerful, mayaman, etc. No? Tama ka. Ang ganda ng paliwanag. Gagawin lang niya yung gusto niya. At malamang, ang mas madalas niyang gagawin yung very raw sila. yes. Walang for approval. Natural. Nakatulong sa akin. Psychological process which I'm coaching. Pero yung bata ka, ano yung nakikita mong consistent na kayang-kaya mong gawin? Wala level or probably yung season natin. Definitely may Tama. Ayun, ako. Katulad ko, Kuya Lem, nung sige, bata sige, ko, lagi akong yun, no? So, sige. So, pero sinarili ko na lang yan, Ayun. Kuya Lem. Tingnan ko si Lem kung mag-react. sabi nga Ayun. Kaya pala sabi ko, inaantay ko yun. Gusto ko sana madalas madarinig yun. Nag-awit niya rin. Ayun. Okay. So, tayo sa ilang mga Miss Tony, kung bakit kanina, kasi parang nagkakwento lang tayo sa umpisa na pinupuri natin si Miss Tony, pero yun yung gagalingan Yes. Kung bakit merong glow, yung mga learnings niya sa buhay, sinishare na ito to help others and empower them also. Hindi lang basta sabi talaga correct. nakikita natin kay Ma'am Tony. Tama. Okay, Miss Tony, dahil nga maganda i-share mo ang iyong sa mga nais makapag-unayan sa inyo, okay, siguro you can seminar nila, no? Yes, thank you. On topics related to leadership mastery and even image branding, you can visit my website, www.ph, or even call me directly to my mobile, 713888638. I-plug ko na rin, you can visit also and support my social media pages, Tony Miranda, motivational speaker, Facebook, Instagram. Thank you. Salamat, Miss Tony Miranda. Thank you so much. God bless. Umaga natin.